So guys, kung pupunta pala ako ng yung mga alaga namin. Ganito talaga yung trabaho namin. Hapon, magang gumising, pupunta ng mga alaga. So let's go. Bitbit ko yung payong guys. Para kung pag umuulan, may payong. At saka galon, nag-igib ako ng para pang inom. Kasi hindi ako uminom sa aming bumba yung tinatawag na buswak yung tubig. Hindi ako talaga uminom yan kasi parang malansa yung baho sa tubig. At dito naman guys, yung basakan. So ayan. Nag-clean na yung basakan nila kasi malapit na po yung tanim dito. So, ayan. So yan po yung traktor. Malapit na po sa highway. Ewan ko ilang kilometro, ilang minutes itong lakarin papuntang highway guys. Kasi sa aming basakan yung sa gitna ng basakan yung bahay namin. Hindi ka pa maputik yung daanan, dito ka daan. Diyan kami dadaan guys. Ayan. At here, highway na po ako guys. Ayan. So, maglalakad naman ako sa aming mga alaga. So, malayo pa yung lakaran ko guys. Yung lakaran ko guys, napakamalayo pa. Kaya maglakad lang ako para pag-exercise. At pinasakay pala ko niyan guys na motorcycle ng uncle ng husband ko. At dito po yung mga tulda namin guys. Yan po yung irrigation. Diyan po maliligo yung mga itik dyan. At saka doon. Yan. Ganito talaga guys kapag malapit na tanim ng palay, may irrigation. May tubig para may tubig yung basakan. At saka maraming mga dito tanim. Yung tanim, yan. Maganda yung tanim dito, Sili, may color violet na sili. Sili pang Amerikano to. Ayan. Saka may talong. Malaking sili. Ano tong sili? Ganito yung sili. Ito pala yung Amerikano. Kasi, color. Maputi man ito. So, yung foreigner maputi man. Ayan. Maraming saging dito. Tanim, ayan. Saging na lakatan. Ayan guys, yung irrigation. Ayan tolda yung bahay ng itik. So ayan na yung itik, yung ibang itik, Ayan, umuwi na sila. Ayan. Ayan po talaga yung mga alaga namin guys. Yan pong pagkabuhayan namin yung mga eggs nila. Ayan. Nag-stock po talaga kami ng mga palay guys para ipapakain sa mga alagang ducks. Ito yung mga palay guys. Ayan. Diyan muna yung jacket ko. Stock yung mga palay para ipapakain sa mga alaga. At meron pa dito sa tulda yung ayan guys. So, maraming dito. Ang kati. Yung mga eggs nila guys, yung eggs ng mga itiks or duck. Pareho na yun, ducks at itik. Pareho na yun. So, yan po ay gawing balot din.
Yung kumukuha lang dito sa amin ay mga comprador. Ibang-ibang klaseng comprador din. Iba-iba po talaga ang presyo kapag kapag yung walang talaga yung itlog. At tawag dito sa amin yung hindi pa maraming yung itlog. Yung minus ba na itlog. Na, oo. Kapag maraming itlog, so yung presyo naman ng eggs bumaba. And then, kapag konti lang po yung eggs, tumaas yung presyo. Magdepende po talaga sa panahon. I feel guys na maganda rin yung mag-alaga ng mga eggs, yung mga eggs nila, yung business mo, yung tawag dyan na marami kang eggs. For example, may 100 kang eggs, then 13 yung kuha ng comprador. So meron everyday yan guys. So save na yung makapang grocery ka na. Pero, masarap talaga sa feeling guys kapag yung itlog talaga, kapag may itlog. Kung walang itlog, zero, wala talaga kang walang mabenta, wala kang pera. Kasi yung itik guys, kapag ka ng pispis, itawag yung pispis yung sisiw. Kapag magsisiw ka 5 months, 6 months, yan talaga sila mangingitlog. Ay, mga 4 months, 3 months, hindi pa talaga wala pa yung income, wala pang income. Oo. So kaya mga itik guys, kapag magsisiw, yung sisiw pa, hindi pa talaga yan mangingitlog ng 4 months. 5 months, ayan, mangingitlog na sila. So, kailangan mo talaga tiisi yung 4 months na yun. Kung pag walang ani, kailangan talaga papakainin talaga ng feeds. Malaking gastos yan kasi hindi pa talaga mangingitlog. Kung marami ka namang itik guys or duck, marami kang itik tapos wala pang itlog, dahil na feeding ka, malaki po yung tawag dyan, tapal. Pero kaya nga lang talaga sipagan lang yan. Pareho din yan sa magnegosyo ka na kahit at itong niyan, itlog ng itik, negosyo din yan. Lang, sipagan lang. Masipag ka, mag-alaga ng mga itik, or kahit anong hayop, business, sipagan lang. Kami, ang ginagawa namin tuwing hapon, pakakainin namin ng feeds kasi malapit na dito tanim na mga palay, mga tanim na mga tao kasi in-incubate na yung yung masakan, yung tractor yung tawag namin dito. So ayan guys, yung mga hitsura, ayan yung mga hitsura, kumakain sila ng feeds yan guys. Ang dami yung feeds na kinakain nila. Kapag may tao talaga, kapag may tao dumaan dyan guys, yung mga bibi, tingnan nyo, lumangoy na. Yan yung mga itik. Ayan. Kain na kayo. Kain. Ayan, may yan guys, may feeds at saka palay. Ini-combine by combine. Ito yung guys, klase-klase ito guys. May rice, kunting rice. Ayan. Ayan. Ito po yung kinakain nila kapag tuwing hapon. Bigyan namin sila ng feed saka palay. Ini-mix para rin mangingitlog din. Kasi ito dumaga, tawag sa amin itong dumaga, yung itik or duck, mag-feeding na, masanay na sila kumakain ng feeds at saka mangingitlog. Tuloy-tuloy yung pagpangingitlog nila. 5 months pa ito, ay mag 6 months na pala yung namin itik. So, yung itlog pa nila, yung iba maliliit. Ang iba naman malalaki. So ayan po. Yung tuwing hapon, uuwi lang sila sa baybahayan nila yung sa tulda. Ayan. Ayan sila guys, Ayan. Kamay ko, Sarap talaga ng feelings nila na naliligo sila sa swimming pool. Sana all swimming pool. Hindi yan swimming pool, irrigation. Ayan. Buti pa yung itik guys. So yung bibi
Buti pa yung duck, guys. Naliligo sila araw-araw, everyday yan. Hapon. Pwede din ngayon kapag wala dito sa bahay-bayan nila, makalabas sila. Gabi, maliligo yan. At guys, don't forget to watch my video or mag-like and mag-share. Thank you for watching sa inyong lahat.